Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So by the way guys, kumusta naman kayong lahat? Okay, so ayan, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. And guys, sa mga interested naman sa ating private reading, ayan, nasa description box below lang po yung link. Message lang po. Okay, so tignan natin. Kanino bang love reading yung masasagap natin ngayon? Kanino bang love reading yung masasagap natin ngayon? Spirit guide. Meron tayong illusion. Avoid the trap of mistaking a fantasy for a true soul connection. So, iba sa inyo guys, pwedeng nababalot kayo ng ilusyon. Nakikita ko rin na yung iba sa inyo parang nag-i-stay pa rin kasi para kayong, paano ba to? Para kayong minahi ka ng person mo. Para kayong niritualhan, para kayong ginayuma. Parang ikaw rin mismo sa sarili mo, hindi mo alam kung ba't ka nag-i-stay. Ikaw rin mismo sa sarili mo, parang bakit nagiging pantasya mo tong taong to. Hindi siya yung naging ideal person mo. Pero, parang nauhumaling ka sa kanya. Okay? So, guys, parang isa lang din tong trap. Feeling ko yung person mo, magaling siya magmanipula. And nakuha niya talaga yung mga bagay na gusto mo. Nakuha niya yung mga bagay na yung kiliti mo, 'di ba? So, kaya ganito yung nangyari sa inyo na parang siya na yung naging mundo mo, na parang wala nang ibang mundo bukod sa kanya. Parang ganon. Okay, tignan pa natin. Ay no, illusion. So guys, huwag niyo daw hayaan na magstay ka lang sa ganitong klase ng relasyon. Huwag mong hayaan na parang minamanipula ka lang. Pero hindi naman kasi natin masasabi ng ganon lang kabilis, no? Parang kaibigan lang natin yan. Kahit ano sabi mo sa friend mo, babalik at babalik pa rin siya dun sa person na yon. Okay? Ito kasi guys, masyado na tong toxic. Ayan, sinasabi nga dito, avoid the trap. Parang mag-iingat ka kasi pwedeng maging maling decision mo. Ano man yung mga decision mo is pwedeng maging malaking pagkakamali or ikaw rin yung magsasuffer. Okay, tignan pa natin. Kanina tong love reading. Meron tayong clarity. Take time to think about your situation to gain clarity. Ayan, parang bigyan mo daw ng time yung sarili mo para makapag-isip-isip, no? Siguro, mas maganda na magkaroon mo na kayo ng space sa mga naguguluhan dito, sa mga in relationship dito na parang gusto nang umalis, pero hindi nila mabigyan ng time yung sarili nila. Okay? Na parang mag-isip, kasi nga nandyan yung partner mo. So, kung ikaw ay magkakaroon ng space or medyo didistansya ka sa person mo, dun ka makakapag-isip-isip. And isa pa guys, feeling ko kung bakit din to nangyayari, baka ito ay calling lang din sa inyo. Baka meron kayong mission na kailangan nyo guys mahanap dito sa ganitong klase ng sitwasyon. Which is yung relasyon mo nga sa person mo. Okay? So, ayan. Parang kailangan mo din daw ng time para makapag-isip-isip. Okay? Hindi to guys, kailangan na parang ihingi mo pa ng advice sa ibang tao. Kasi ikaw mismo alam yung gagawin mo. Baka kailangan mo lang ng taimtim na pag-iisip, no? Tignan pa natin. Meron tayong moment. Think of a special moment that brought you much joy with your partner. Okay? So, ayan, no? Parang sinasabi talaga siya, guys, na kailangan mong mag-isip-isip. Baka hindi na nakakabuti sa'yo tong relasyon na to kasi nagiging mundo mo na siya. Okay? Baka ang kailangan nyo rito, guys, is time, no? Kung okay naman yung partner mo. Pwedeng siya talaga yung person na nagbigay sa inyo ng aral, no? Baka matigas din yung ulo mo. Siya yung nakapagpalambot sa inyo. Pero yun na nga, dito pa lang, nababalot ka ng ilusyon. And sinasabi lang dito na kailangan nyo ng space muna para makapag-isip-isip, hindi lang ikaw din yung person mo. And ayun, no, think of a special moment that brought you much joy with your partner. Okay? Bigyan mo ng time yung sarili mo and parehas kayo, bigyan nyo ng time yung isa't isa
para makapag-isip-isip kung ano yung dapat yung gawin para dito sa relasyon na to. So, kung nagkakaroon kayo guys ng pagtatalo, wag na guys patagalin yung pag-aaway. Parang kailangan siguro is ayusin nyo. Okay? Pag-usapan nyo rin. Pero bago kayo mag-usap, bigyan nyo muna ng space kasi baka hindi pa, alam mo yan, parang hindi pa kayo maayos makipag-usap parehas. Okay? Nadadala kayo ng emosyon na yun, intense. Nadadala kayo ng emosyon, galit, din pagka nagsabong kayo, baka mas masakit, no? So, tama rin na magkaroon kayo ng time muna para mag-isip. Then, after na humupa na yung tension, saka kayo dun mag-usap. Okay? Ano yung dapat yung gawin para sa inyong pagsasama? Okay? Tingnan pa natin. Meron tayong love. Love conquers all. Okay, so yun yung sinasabi dyan. Parang sinubok na rin naman daw to ng mahabang panahon. Like parang pinaglaban nyo rin naman tong relasyon na to. Marami ng parang humadlang, maraming pumigil. Okay, naging conflict itong pagsasamang to. Sa madaling sabi, no? Ganon. Pero, pinaglaban nyo to. Ang problema lang dito, nagagawa nyo naman ngayon na kalabanin ng isa't isa. Okay? Kung kailan parang naipanalo nyo na itong relasyon na to, saka pa kayo nag-aalangan parehas. No? Tignan pa natin. Okay, tignan pa natin. Wala tayong openness. Be open to accept divine guidance in your relationship. So, ayan, kailangan nyo ng guidance. Kailangan nyo ng parang mamamagitan sa inyo para parang mapag-usapan to, guys. Okay, kasi kung kayong dalawa lang, hindi kayo makapag-desisyon kasi parehas kayong mataas yung pride, no? Sa madaling sabi, parang hindi kayo nagpapatalo. And syempre, dapat nandun si God sa pagitan yung dalawa. Okay? Pairalin nyo yung kabutihan. Yes. And syempre, kung ayaw nyo namang maghiwalay, pag-usapan. Kasi ang sinasabi rito, guys, parehas kayong nababalot ng galit. Parehas kayong may hinanakit sa isa't isa. Isipin nyo na lang guys yung challenge, no? Sa dami ng mga pinagdaanan nyo sa buhay, hindi naman kayo sumuko. Okay? So, bakit? Bakit ngayon nyo naisipan na parang sumuko? Ang sinasabi nga rito, open to accept divine guidance in your relationship. Diba? Baka kailangan magbalik loob, baka kailangan magsimba ulit kayo ng person mo. I-adyan nyo yung kabutihan doon sa puso nyo. Okay? Ngayon, kung hindi na talaga siya, guys, nadadaan sa ganun, kailangan nyo ng pag-isipan. Pero yung pinapakita kasi sa akin dito, guys, maayos pa to. Ang kailangan lang dito, tanggapin nyo ulit si Lord or si Universe sa connection nyo ng person mo. Okay? Siya yung gawin yung sentro. Tignan pa natin. Okay, tignan pa natin. Additional message. Kanino po itong love reading? Okay. Okay. Meron tayong union. The union of divine soul counterparts. A miraculous event that begins when you least expect it. Okay. Heart. O, diba? May nakikita. Ayan, may mga buntis siguro dito. Iba sa inyo, guys. Ayan, baka red days. Mahirap sumabay muna sa init ng ulo, no? Lalo na kung nagkaroon kayo ng red days. Ngayong full moon. Okay? Ang bigat sa katawan, no? Sumabay ka sa full moon, yung ano mo, yung red days mo. So, parang humihiwala yung kaluluwa mo sa katawan mo. Yan yung epekto sa inyo. Baka kaya nangihina kayo.
Okay? So, kaya guys, nadadamay. Iba yung galit talaga eh. Super moon ba naman guys? Yan yung pinakamalaking buwan ngayong taong 2025. Okay? So, nakapag-manifest na ba kayong lahat? Alam ko, tapos na yung super moon. Okay. So, by the way, ayun na nga, may nakakita ko dito pwedeng baka dala na rin ng red days or baka si buntis. Iba yung epekto talaga. Okay? And parang may nagbago doon sa oras nyo nitong full moon. Okay? So, ayan. Tignan pa natin. Meron tayong spiritual. Your spiritual journey is begin. What else? Meron tayong bond. Ayan, no? So, kung makikita nyo, guys, eto kasi may calling na nga. Kagaya ng sabi ko kanina, no? Baka kasi may calling sa inyo kung bakit nangyayari or nararanasan nyo to ng person mo sa relasyon nyo. I know, a love bond grows stronger over time. Sabihin, mas tumatatag itong relasyon na to. Meron lang gustong iparealize si universe talaga sa inyo kung bakit. Parang sinusubok, no? Pero sa totoo lang, guys, ito, solid tong pagmamahalan na to eh. Mahal nyo naman talaga yung isa't isa. And nakikita ko rin sa partner mo, parang mahal na mahal ka niya, no? Grabe yung feelings niya sa'yo. Take time out to explore the deep emotion you are experiencing. So, baka kailangan nyo lang talaga ng bonding. Okay? Bigyan nyo ng time yung isa't isa. Baka kasi masyado na nagpapakadalubhas sa pagtatrabaho, no? To the point na wala na talagang time sa isa't isa. Ganon din yung relasyon, parang napapabayaan. Ay, ayusin ko lang to guys. Parang napapabayaan ng relasyon. So, ano yung kailangan nyong gawin dito? Kailangan nyo siyempre mag-banding. Bigyan nyo ng kapayapaan ng inyong mga puso. Wag puro away. Tignan pa natin. Kanina itong love reading spirit guide. Meron tayong 8 of swords. Naku. Yung iba sa inyo guys, nagkaroon kayo ng suicidal thoughts. Hindi siya naging biro. As in, sobrang sakit ng mga nangyari sa inyo. Okay? Mahirap kasi talagang kahinaan mo siguro talaga yung puso mo. Kahit sino naman eh. Pero yung iba kasi inyo, marami kayong nare-realize ito sa relasyon na to. Tingnan pa natin. Meron tayong 6 of swords. Oh, may mga LGBTQ+. Any gender naman to guys, as long as nakaka-relate ka sa reading. Okay, so 6 of swords. Pinapakita sa akin dito guys yung paglayo ng person mo. Parang ramdam mo na lumalayo yung loob niya sa inyo. Parang hindi siya attached sa inyo. Ganun yung feelings ko dito, no? Nafe-feel ko dyan. So, kung may mga anak kayo, parang isa yun sa mga naapektuhan ngayon na hindi gusto yung nangyayari, yung paghihiwalayan nyo. Okay? Yung iba naman dito guys, na nakikita ko possible na maayos nga to. And yung iba naman dito, baka kasi buntis. So, ang hirap, no? Ang hirap mag-control ng emosyon pag buntis or pwedeng bagong panganak. Okay, tingnan pa natin. Meron tayong King of Wands. Ayan, King of Wands. Ano pa nga? Spirit Guide. King of Wands kasi guys, parang todo habol naman tong person mo sa'yo. Kasi napaka-fiery niya dyan, no? Mahal na mahal ka ng person mo. Hindi natin din alam kung bakit ka nagiging emotional. Siguro gusto mong patunayan or i-prove sa kanya or ma-prove mo sa sarili mo kung mahal ka ba talaga, kung patay na patay pa rin ba sa inyo guys, kung habol na habol pa rin ba sa inyo. So, kailangan ba guys, mag-away muna kayo para lang ma-prove mo na talagang mahal ka ng person mo. Okay? Kaya niya naman patunayan niya nang hindi kayo nag-aaway. Okay? Tignan natin. And, pag-usapan nyo. Madadaan yan sa pag-uusap. Okay? Tignan pa natin. Meron tayong 8 of Pentacles. 8 of Pentacles. So, yung pinapakita sa akin dito, guys. Yung pinapakita sa akin dito, parang kailangan nyo ng parang guidance talaga. Kasi may tukso pala dito. Parang may pinagsiselosan kayo. May kinasasamaan ka ng loob. And especially, guys, stability. Parang yun yung gusto mong makuha. Parang yun yung gusto nyong masettle. Yung stability. Okay? Tignan pa natin. Meron tayong 2 of Swords.
Two of Swords. So, dumating na sa point na parang hindi ka na makapag-decide pagdating dito sa relasyon na to. Ikaw yung nakikita kong parang mas nagiging ma-pride dito. Kasi yung energy ng person mo, mahal na mahal ka pa rin eh. Maghahabol pa rin to sa inyo, guys. Ganun yung atake. Ahabol-habulin ka pa rin niya. Ang problema lang, guys, ikaw yung parang nawawalan na ng gana. Tignan pa natin. Meron tayong Seven of Swords. Grabe yung pagtatago mo dito. Blinak mo to, no? Ayan. So, guys, remind ko lang na ang reading natin ay general reading lamang. So, take what resonate and leave what doesn't. So, ngayon, kung hindi talaga kayo makaresonate, baka hindi ko na ko yung energy mo. Ito kasi nakikita ko yung energy rito na ma-pride yung mga nire-read natin dito. Sila yung parang nagiging emotional. Sila yung nagtatago, sila yung nagbablock. Tapos, alam mo yon, ano ba yung trip mo sa buhay? After mong awayan, tapos blinak mo, pinahirapan mo yung sarili mo. Okay, siguro yun yung cravings mo ngayon. Samaan ng loob. Okay? Isipin mo na lang, parang ikaw rin mismo yung nagpahirap sa sarili mo. Okay? So, parang di ko rin maintindihan kung bakit ka nagtatago dito. Okay, magpagkataguan mo sa kanya. Siguro, gusto mo makita na hinahabol ka niya. Talaga. Meron tayong Knight of Pentacles. So, parang napaprostrate ka ba? Parang ang bagal naman niyang humabol. Ang bagal naman niyang magparamdam. Nandun na yung takot mo na baka seryosohin na niya. Na talagang kayo ay maghiwalay or i-end na tong relasyon na to. Okay? So, tingnan pa natin. Meron tayong King of Pentacles. King of Pentacles. So, pag sinabing King of Pentacles, guys, mabagal talaga yan. Matured na daw yung person mo eh. So, nandun sa point na nag-matured na siya dun sa relasyon nyo. Kumbaga kung nakita mo siyang isip bata noon, ngayon parang mas natuto na siya. Okay? Tignan pa natin. Meron tayong Temperance. Okay. Meron tayong The Hangman. Diba? Masyadong komplikado yung sitwasyon. Ayan. So, yung pinapakita sa akin dito, guys, komplikado yung sitwasyon mo rito kasi natatakot ka na baka yung person mo matempt sa iba. Alam mo yung bigla kang tinopak tapos blinak mo siya. Tapos sabay tago, no? Ngayon, nag-overthink ka na baka meron siyang ibang babae, baka meron siyang ibang lalaki. Pagkatapos mo magtopak, no? So, ano ba yung naging trip mo dito? Okay, malakas ang air sign, Aquarius, Gemini, Libra, Capricorn, Taurus, and Virgo. Dito. Okay? Kaya sabi ko sa inyo, guys, kung hindi nyo kaya, taasan nyo yung pride nyo. What I mean, babaan nyo yung pride nyo, no? Hindi mo kailangan pahirapan yung sarili mo ng ganito. Okay? So, titignan pa natin yung energy. So, by the way guys, kung hindi nyo pa kayang iwan yung person nyo, pag-isipan nyo mabuti kung dapat nyo bang awayin. Okay? Kung may nakikita kang mali sa ginagawa niya, hindi kailangan magtimpe or alam mo yun, yung parang yung emosyon mo is parang ang tawag dito, yung parang yung emosyon mo, palalalain mo siya sa sitwasyon. Pinapalala mo siya. So, ang kailangan nyo yan guys, kailangan yung pag-usapan kung talagang ikaw sumasama yung loob mo, hindi mo naman ma-open sa kanya. So, ang nangyayari guys, napupuno ka lang. Kasi hindi mo kaya magsabi sa kanya or hindi mo masyadong mahanap yung tamang words, no? Parang ganon. Hindi mo masyadong alam kung paano mo i-deliver ng maayos yung message doon sa person mo. Okay, kaya ang nangyayari guys, parang nadadaan mo sa galit. Ganyan yung nakikita ko sa'yo. Nadadaan mo siya sa galit and then, mauwi siya sa pag-away. Yung mga bagay na gusto mong sabihin sa kanya, daan mo sa mahinahon. Okay? Sana naintindihan. Ang hirap kasing spellingin ng personality ng taong nasasagap ko ngayon dito sa card. Nararamdaman ni person mo. Tignan natin. Nararamdaman ni person. Meron tayong 8 of Swords. 8 of Swords. What else?
Meron tayong Page of Swords. Okay. Meron tayong Ten of Swords. And Four of Pentacles. So guys, ito ha. Big muna natin to. Okay. Eight of Swords, Page of Pentacles, Ten of Swords, Four of Pentacles. So, puro swords. Puro pagpapahirap pa yung lumabas. Okay, yung nararamdaman ng person mo ngayon, nagiging suicidal siya. Ang dami niyang nare-realize, parang sabi niya, ba't mo siya pinahihirapan ng ganito? Hindi kanya kayang i-let go, mahal na mahal ka niya. Okay, kung yun ang gusto mong marinig dun sa partner mo, ayan na nga. Tignan mo ha, kasi yung Four of Pentacles, guys, hawak-hawak ka pa rin niya dito. Hindi niya kayang i-let go yung relasyon nyo. Hindi kanya kayang parang bitawan ng ganun-ganun lang. Kasi nakikita ko yung malalim na emosyon ni person mo dito. And yung Eight of Swords, guys, parang sa araw-araw na, parang inaaway mo siya, guys. Mas lalo siyang pinahihirapan. So, si person mo, hindi niya rin naman agad-agad nare-realize. Okay, hindi niya to agad-agad nare-realize kasi page pa lang siya dito, no? Kumbaga, iniisip niya, bakit ka nagkakaganyan? Hindi niya nagigets. Parang ganon. Medyo slow yung partner mo. Hindi niya alam kung ba't bigla kang tinotopak ng ganyan. So, yung pangyayari dito, sa malinaw na pinapakita sa akin dyan, guys, kailangan mo talagang sabihin sa kanya. Hindi niya kasi naintindihan eh. Ano yung kinagagalit mo, ano yung kinakasama ng loob mo. So, huwag mong gawing manghuhula si partner mo. Okay? Hindi malakas ang pakiramdam niyan. Kasi nakikita ko nga dito, hindi niya nga nare-realize ano yung pinagagalit mo. Kung siguro kung siguro parang ipapaliwanag mo sa kanya ng maayos, baka mas magets niya. Pag-usapan nyo. Ngayon, kung hindi niya talaga nagigets, kasi nga page siya dito, ibig sabihin, medyo may pagka-slow nga talaga siya. So, nagigets na kita doon. Kasi siguro naiinis ka, ba't parang hindi niya naunawaan? Bakit mababaw yung pang-unawa niya? Yung pinapakita lang sa akin dito. Medyo nakaka-stress nga dun sa side mo. Pero kailangan mong ipaliwanag, no? Kasi dito hindi niya to naintindihan eh. Parang ka nag-aalaga ng anak dito sa taong to. Parang ang bata talaga niya mag-isip, no? Tignan natin. Meron tayong Five of Cups. Di ba, ang dami niyang regret ngayon, guys. Nagsisisi rin siya. Nangihinayang, hirap na hirap. Sa araw-araw, nag-overthink siya. No? Nagkakaroon siya ng sleepless night. Hindi niya alam kung paano kanya ko kontakin since kung blinlock mo nga siya. Habol na habol to. Pwede nararamdaman niyo naman, guys. Baka araw-araw kang kinakausap. Or naghahanap siya ng paraan para kausapin ka. Pero kasi ikaw, gusto mo nang lumaya, gusto mo nang umalis dito. Okay? Tignan natin. Meron tayong Queen of Pentacles. Meron tayo, The Lovers. Naku. So, yung nangyayari sa person mo ngayon, ang malinaw na pinapakita sa akin dyan, guys. Kung tatagal yung sitwasyon nyo ng ganito, kung paiiralin mo yung pride mo, ngayon kung mahal mo pa, yung tipong yung ginagawa mo lang talaga is nagpapahabol ka lang naman. Ngayon, kung yun lang yung intention mo, kausapin mo na. Kasi nakikita ko dito, may darating na temptation. Pwedeng maghahanap siya ng ibang makakausap. So, since slow nga yung partner mo, hindi niya alam kung ano yung kinagagalit nyo, and parang ang dating sa kanya, baka pinaninindigan mo na talaga, na i-end na to, anong nangyari dyan, guys, mag-entertain na lang siya ng iba. Kasi may The Lovers na rito. Meron na siyang ibang kakonect. Okay? Queen of Pentacles, medyo mabagal lang din mag-decide talaga si person na kadil niya ngayon. So, ibig sabihin, nasa, nasa talking stage. Ganon. Nasa situationship sila ngayon. Kasi, nag-expect pa rin yung partner mo na maayos niya to eh. Hindi niya alam kung i-go niya na ba tong other person. Okay, meron tayong four of wands. What else? Meron tayong Fool. Okay.
Four of Wands, nagtatago siya rito. So, siguro isa rin yun sa kinagagalit mo sa kanya kasi nahuli mo na rin talaga siya na may ibang kausap. Ngayon, kung lalo mo siyang iiwan, papanindigan niya na talaga to. May ibang person na akong nakikitang involved dito. And, pwede kasing isa sa mga kinagagalit mo, nahuli mo siyang may ibang kausap. Four of Wands. Tinatago niya sa inyo. Okay. Meron tayong Eight of Pentacles. So, stability. Actually, maayos naman pala mag-isip yung person mo eh. Kaya ka naman palang bigyan ng stability nitong taong to. Okay? Ang problema lang dito, hindi niya binibigay sa inyo. Pwedeng dahil wala siyang tiwala pa, or dahil nga ganito yung personality na pinapakita mo sa kanya. Okay? Tignan natin ano yung gusto niya sabihin sa inyo. Ano yung gusto niya sabihin sa inyo ngayon? Meron tayong I need space. Oh. Siya na rin mismo yung nanghingi ng space. Kasi parang gano'n na yung lumabas din dito. Parang nagsisisi rin siya, nahihirapan din siya sa nangyayari sa inyong hiwalayan. Pero, iniisip na rin niya na parang baka ito na nga talaga yung kailangan natin, space. Kasi ang toxic na nito. Parang ganon. Our love is eternal. So, diba, hindi na mawala yung pagmamahal niya sa inyo, guys. Meron tayong I love you to the moon and back a million times. So, yung pagmamahal niya sa inyo, guys, hindi talaga nawawala yun. Tignan natin yung zodiac sign sa side ni person. Dalawang lang tayong role. So, meron tayong Cancer, Gemini, Aquarius, Pisces, Scorpio, and Libra. Meron tayong Leo, Taurus, Capricorn, Pisces, Libra, and Sagittarius energy sa side ni person. Okay. Energy mo. Energy mo. Tingnan natin. Okay. Meron tayong judgment. Diba? May iba kasi siyang ano eh. Pwede ko nag-cheat si person mo or may mga nilalandi siya rito. Yun yung issue na hindi mo kayang alisan. Oo. Yun yung issue na parang hindi mo kayang kalimutan talaga. Parang kahit anong gawin niya, parang kahit nandiyan yung presensya niya, araw-araw yung naiisip yung ginawa niya sa inyo. Mahirap talaga guys, sa totoo lang. Oo. Pero, ang malinaw kasi pinapakita sa akin dito, kung hindi mo bibigyan ng space yung sarili mo, patungkol dito sa relasyon na to, alam mo yon, lalo ka lang pahihirapan itong taong to. Oo. Lalo ka lang pahihirapan ng pag-iisip mo ng ganyan. Kasi araw-araw nga naiisip mo eh. Okay? Na meron siyang ibang nakausap, meron siyang ibang naging babae, naging lalaki. Then ngayon, may nakikita kasi ako dito na nagkaroon ng ending dito. And yung kinasama ng loob mo, parang hinahabol ka naman niya. Pero bakit pinaninindigan niya yon? Ngayon, nag-overthink ka na parang baka magkasama sila, baka yun yung kausap niya ngayon. Nai-stuck ka dito. Okay? Parang piling mo binabalik ka rito. Strength kayo, no? Aware ka na pwedeng nyo pang maayos to. Ang problema lang kasi, guys, parang masyado ng negative yung energy mo sa person mo. Okay? Zodiac sign sa side mo. Meron tayong Aries, Cancer, Gemini, Taurus, Aquarius, and Pisces. Actually, yung pinapakita sa akin, binibigay mo pa sa person mo lahat ng pabor. Okay? Pwedeng sinusuportahan mo pa financial. Binibigay mo pa rin yung pangangailangan. As in, nagpo-provide ka pa rin dito sa taong to. Okay? Kung ano yung pangangailangan niya, kung paanong support yung gagawin mo, binibigay mo sa kanya yon. Ang problema lang dito, guys, parang feeling mo, hindi kanya na-appreciate. Okay, tignan pa natin. Meron tayong Virgo, Leo, Sagittarius, Scorpio, Libra, and Capricorn energy sa side mo. So, in the near future, tignan natin. In the near future. Saan ito papunta? Meron tayong elevation. So, yun nga, kailangan nyo to talagang
pag-usapan. Kasi parang kakampi nyo pa rin yung isa't isa eh. Mahirap talaga siya guys takasan. Kasi kailangan nyo lang talaga dito is yung isa't isa. Ayan, nauutal na ako guys. Ayun na siya kakampi mo. Then ikaw gift. Na-appreciate mo rin dito yung mga bagay na ginawa niya. So parang ikaw, ang dating sa kanito, kaya mo pa rin tanggapin itong taong to. Okay, kasi may mga magandang nagawa naman siya at naidulot sa inyo kahit papano. So yun guys, ito lang naman po ang inyong daily love reading. Again, maraming salamat. God bless and love you all. Bye-bye!